lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Salamat. Narito ang 10 pinakamalakas na lindol sa Pilipinas. Ika-10 sa listahan. September 30, 2025, magnitude 6.9 Cebu. Noong Setyembre 30, 2025, sa oras na 9:59 p.m., isang lindol na may magnitude 6.9 ay tumama sa kapuluan ng Visayas na ang sentro nito ay nasa baybayin ng lalawigan ng Cebu sa rehiyon ng Gitnang Visayas. Ang lindol ay nagdulot ng 69 ang namatay at mahigit 100 naman ang nasugatan sa Cebu. Ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, maraming residente ang natabunan at nabagsakan ng mga gumuhong bahay at gusali, partikular na sa Bogo City, Cebu, na sinasabing pinakaapektado sa lindol. Halos 200 katao naman ang nasugatan matapos yanigin ng lindol ang Cebu at ilang kalapit na lugar. Ika-9 sa listahan. July 27, 2022, Abra magnitude 7.0. Noong Hulyo 27, 2022, isang malakas na lindol na may magnitude 7.0 ang tumama sa lalawigan ng Abra sa Cordillera Administrative Region, CAR. Ang epicenter nito ay nasa baybayin ng Abra at nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga gusali, tulay at infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa opisyal na ulat, 4 na katao ang namatay dahil sa lindol, habang marami ang nasugatan at nawalan ng tirahan. Ika-8 sa listahan. November 15, 1994, Mindoro magnitude 7.1. Noong Nobyembre 15, 1994, sa 3:15 ng umaga, isang malakas na lindol na may magnitude 7.1 ang tumama sa isla ng Mindoro, partikular sa baybayin malapit sa Baco, Oriental Mindoro, malapit sa Verde Island Passage. Ang lindol ay nagdulot ng malawakang pinsala sa Oriental Mindoro kung saan 78 na katao ang namatay, 430 ang nasugatan at 7,500 at 66 na tahanan ang nasira o nawasak sa 13 out of 15 munisipyo. Ika-7 sa listahan. October 15, 2013, Bohol magnitude 7.2. Noong Oktubre 15, 2013, sa 8:15 ng umaga, isang malakas na lindol na may magnitude 7.2 ang tumama sa lalawigan ng Bohol, partikular sa baybayin malapit sa Sagbayan, Bohol. Ang epicenter nito ay nasa lalim na 12 kilometro at ito ay dulot ng paggalaw ng East Bohol Fault, isang aktibong reverse fault na may dominante ring thrust movement. Ang lindol ay nagdulot ng malawakang pinsala sa Bohol at Cebu kung saan 228 katao ang namatay at 977 ang nasugatan at 67,000 na tahanan ang nasira o nawasak. Maraming sinaunang simbahan at historical sites ang nawasak tulad ng Lobok Church, Baclayon Church at Dawis Church sa Bohol at Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu. Ika-6 sa listahan. August 2, 1968, Casiguran, Aurora, magnitude 7.3. Noong August 2, 1968, sa oras na 4:19 ng umaga, isang malakas na lindol na may magnitude 7.3 ang tumama sa baybayin ng Casiguran, Aurora. Ang epicenter nito ay nasa lalim na 33 kilometro, dulot ng paggalaw ng Philippine Fault Zone sa rehiyon. Ito ay isang strike-slip fault na nagdulot ng malawakang pagyanig sa Luzon, partikular sa gitnang Luzon at Metro Manila. Ang pinakamalubhang pinsala ay naganap sa Manila, kung saan ang 6-story Ruby Tower sa Binondo ay bumagsak na nagresulta sa 268 ang namatay at libu-libong nasugatan. Marami pang gusali,
tulay at infrastruktura ang nasira sa Luzon, kabilang ang mga tulay sa Pampanga at Nueva Ecija. Ikalima sa listahan. November 30, 1645, Luzon magnitude 7.5. Noong November 30, 1645, isang malakas na lindol na may tinatayang magnitude 7.5 ang tumama sa Luzon at partikular sa gitnang Luzon at Metro Manila. Ito ay isa sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng Pilipinas na nagdulot ng halos 3,000 ang namatay at malawakang pinsala. Ang epicenter ng lindol ay nasa baybayin ng Bataan o Zambales, at ito ay dulot ng paggalaw ng Manila Trench o Philippine Fault Zone. Ang pagyanig ay tumagal ng humigit sa 10 minuto na nagresulta sa pagbagsak ng mga gusali sa Intramuros, ang lumang lungsod ng Manila. Ika-4 sa listahan. March 5, 2002, Central and Northern Mindanao, magnitude 7.5. Noong March 5, 2002, sa oras na 5:16 ng umaga, isang malakas na lindol na may magnitude 7.5 ang tumama sa gitnang at hilagang Mindanao. Ang epicenter nito ay nasa baybayin ng Kalinga at Cotabato, malapit sa Balut Island, sa lalim na 10 kilometro. Ito ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench, isang subduction zone kung saan ang Philippine Sea Plate ay tumutunaw sa ilalim ng Mindanao Plate. Ang pagyanig ay naramdaman sa malawak na bahagi ng Mindanao, kabilang ang mga lungsod ng Cagayan de Oro, Iligan at Davao. Ayon sa opisyal na ulat ng National Disaster Coordinating Council, 15 katao ang namatay at 100 ang nasugatan at 1,000 naman ang nawalan ng tirahan. Ika-3 sa listahan. August 31, 2012, Guyua, Eastern Samar, magnitude 7.6. Noong August 31, 2012, oras na 8:47 ng gabi, isang malakas na lindol na may magnitude 7.6 ang tumama sa baybayin ng Guiuan, Eastern Samar. Ang epicenter nito ay nasa lalim na 49 na kilometro, dulot ng paggalaw ng Philippine Trench, isang subduction zone kung saan ang Philippine Sea Plate ay tumutunaw sa ilalim ng Samar Plate. Ang pagyanig ay naramdaman sa malawak na bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang mga lalawigan ng Samar, Leyte, Cebu at Davao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, 8 katao ang namatay at 47 ang nasugatan at 61,000 ang nawalan ng tirahan. Maraming gusali at infrastruktura ang nasira, kabilang ang mga tulay, kalsada at paaralan. Ika-2 sa listahan. July 16, 1990, Northern and Central Luzon, magnitude 7.8. Noong June 16, 1990, oras na 4:26 ng hapon, isang malawakang lindol na may magnitude 7.8 ang tumama sa hilagang at gitnang Luzon. Ito ay dulot ng paggalaw ng Philippine Fault Zone sa rehiyon ng Cordillera, partikular sa baybayin ng Rizal, Nueva Ecija. Ang epicenter nito ay nasa lalim na 15 kilometro at ang pagyanig ay tumagal ng humigit sa 40 segundo na nagdulot ng malawakang pinsala sa Luzon. Ayon sa National Disaster Coordinating Council, NDCC, 2,000 katao ang namatay at 3,500 ang nasugatan at 140,000 ang nawalan ng tirahan. Pinakamalubhang na apektuhan ang mga lalawigan ng Benguet, Nueva Ecija, Pangasinan at Baguio City. Sa Baguio, ang 6-story Hyatt Terraces Plaza at 5-story Nevada Hotel ay bumagsak na nagresulta sa maraming casualties. Una sa listahan. August 17, 1976, Mindanao magnitude 8.0.
noong August 17, 1976. Oras ng 12:11 ng hating gabi, isang malakas na lindol na may magnitude 8.0 ang tumama sa baybayin ng Moro Gulf, malapit sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ito ay dulot ng paggalaw ng Moro Gulf Trench, isang subduction zone kung saan ang Celebes Sea Plate ay tumutunaw sa ilalim ng Mindanao Plate. Ang epicenter nito ay nasa lalim na 40 kilometro at ang pagyanig ay tumagal ng humigit sa 5 minuto na nagdulot ng malawakang pinsala sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Coordinating Council, NDCC, 8,000 katao ang namatay karamihan sa tsunami at 10,000 ang nasugatan at 90,000 naman ang nawalan ng tirahan. Ito ang pinakamataas na death toll sa kasaysayan ng mga lindol sa Pilipinas.